Pero very decisive itong parating na taon. Dahil inflection year para sa gobyerno. Dahil kung masusurvive nila yung 2026, then mas madali na yung 2027. Dahil yung 2027, kung ano yan election fever na yan practically simula na yan ang kampanya for 2028. Kaya mahalaga sa kanila ay wag sila masyadong dumausdos dito sa 2026. Pero kung annus horribilis itong 2025, tingin ko mas capital annus horribilis itong 2026. Dahil yung economy ay mukhang padausdos. Tapos kasabay ng approval rating ng presidente, lalo na kung wala silang maipapakulong ng mga big fishes. Di ba? Lalo na kung wala silang ma-offer na reforms na lalamanin ng sikmura ng mga tao next year. Na sigurado, tataas ang inflation, sigurado, bababa halaga ng piso, sigurado, aalis ang mga investors, at sigurado, hihina ang government spending. Dahil nga dito sa usapin ng massive corruption scandal na ito. So maraming mga challenges na haharapin yung gobyerno more than sa 2025. Kung ang tingin nila masama yung 2025, mas masama yung 2026. Pero kung masurvive nila ang 2026, then hindi na ganun kalaki ang problema nila sa 2027. Assuming na wala naman silang i-endorse na kandidato nila.